Eccentric Physician Lai Chong, katulad ng iyong titulo, bigla kang sumusulpot upang gumawa ng ganitong kakaibang mga pahayag. Gayunpaman, alam kong isa kang lalaki na hindi basta-basta gumagawa ng walang basehang mga paratang, sabi ni Jin Qian kay Lai Chong. Ano ang nangyayari rito? Magsalita ka, ipaliwanag mo kung ano ang ginawa mo, sabi naman ni Jin Qian sa kanyang anak na si Miyong at sobrang seryoso ng reaksyon nito. Nang sandaling iyon, sobrang nanginginig ang buong katawan ni Miyong nang dahil sa takot sa kanyang ama. Ang ating mahal na si Namgang Miyong, matapos ang kanyang unang mga pakikipagsapalaran sa Jiangho. Nakakuha siya ng espada sa pamamagitan ng putol na sabi ni Lai Chong dahil bago pa man ito tuluyang makapagsalita ay biglang sumingit si Mujan. Sandali lamang po Great Namgang Jin Qian. Ipaliliwanag ko sa inyo, sabi ni Mujan. Isang matalim na tingin ang pinakawalan ni Jin Qian kay Mujan, kaya naman, pinilit ni Mujan na mas patatagin ang kanyang loob sa pagpapaliwanag. Hindi pa ganoon katagal, isang mahalagang kayamanan ng aking pamilya, ang Soul Severing Sword, ay ninakaw mula sa akin. Habang ako ay nasa aking paglalakbay upang hanapin ang espada, nabalitaan kong nakuha ito ni Miyong, kaya naman, pumunta ako rito upang bawiin iyon, sabi ni Mujan. Sa likuran, nabigla si Jenye sa kanyang mga narinig. Bahagyang bamuka ang kanyang mga labi habang binibigkas niya ang pangalan ni Mujan. Walang duda na kasalanan ko na hindi ko naalagaan ang aking espada. Ngunit pakiusap, tulungan po ninyo ako upang maprotektahan ko ang kayamanan ng aking pamilya. Pagpapatuloy ni Mujan at ibinaba niya ang kanyang ulo at nakiusap para sa tulong, nagmamakaawang pahintulutan siyang muling mapangalagaan ang kayamanan ng kanyang pamilya. Habang nakaupo sa unahan, magulong umiikot ang kaisipan ni Miyong. Kinuyam niya ang kanyang mga ngipin nang mapagtanto niyang pinagtakpan ni Mujan ang kanyang mga kasinungalingan. Hindi niya maunawaan kung bakit ginawa iyon ni Mujan, ngunit, higit sa lahat, alam niyang kailangan niyang sukatin ang magiging reaksyon ng kanyang ama bago magpasya sa susunod niyang hakbang. Lumakad si Jin Qian patungo sa lalagyan kung saan nakalagay ang espada. Walang pag-aalinlangan, hinugot niya ang talam at saka ito inihagis sa harap ni Mujan. Napako si Mujan sa gulat dahil sa matapang na kilos ng pinuno ng angkan ng Namgang. Isa nang ang tunay na handaan ito. Ang mismong pinuno ng angkan ay nakikibahagi sa kasiyahan, sabi ni Lai Chong. Mapapatunayan mo ba na ito ay pamana ng inyong pamilya? Kung hindi mo ito mapapatunayan, kailangan mong managot, sabi ni Jin Qian kay Mujan. Napaatras si Mujan sa tindi ng titig ng pinuno. Nagsimulang magkarera sa takot ang kanyang isipan. Kung hindi niya ito mapapatunayan, tiyak na mamamatay siya. Tinanong niya ang sarili kung ano ang dapat niyang gawin. Napalingon siya sa kanyang master at mahina niyang naibulong kung ano kaya ang gagawin nito kung siya ang nasa kanyang kalagayan. Tumawa ng may paghamak si Lai Chong kay Mujan at kinutya ito, tinatanong kung bakit siya nakatingin sa kanya at ipinaalala niya na ang espada ay pamana ng pamilya ni Mujan. Pabulong na napamura si Mujan, napagtantong malinaw na pinipilit siya ng kanyang master na siya mismo ang humanap ng solusyon. Tiningnan niya ang espadang nasa harap niya at desperadong nag-isip. Ayon kay Mujan, dahil sinabi niya na pamana ng kanyang pamilya ang espada, hindi niya iyon mapapatunayan sa pamamagitan ng paggawa lamang ng isa pa, kaya naman, naisip niyang dapat ba kaya niyang sabihin na kaya niyang gumawa ng isa pang espada na katulad noon. Makalipas ang ilang saglit, biglang pumasok sa kanyang isip na iyon nga ang kailangan niyang gawin. Ginoo, ang Soul Severing Sword ay may itinatagong lihim. Kung gagamitin ko ang lihim na sining ng aming pamilya sa isang lugar na may apoy at walang ibang tao, maaaring umanak ang espadang ito ng isa pang espada. Sa katunayan, nasa huling buwan na ito ng pagbubuntis, kaya manganganak na ito ng kanyang sanggol sa loob lamang ng 5 araw. Paliwanag ni Mujan.
Pagkaraan ng isang tensyonadong sandali, biglang sumabog ang halakhakan na umalangaw-ngaw sa buong paligid. Mula sa karamihan, may bamulong na tila sobra na ang paniniwalang magkakaanak ang isang espada. Hindi pinansin ni Jin Qian ang tawanan at sa halip ay humarap ito kay Lai Chong. Lai Chong, kung tatayo ka bilang tagagarantiya ni Tang Mujian, kaya mo bang panindigan ang kanyang mga espada? Tanong ni Jin Qian kay Lai Chong. Oo naman. Ako, si Lai Chong, maaaring mahilig magbiro, pero hindi ako kailanman nagsisinungaling, sagot ni Lai Chong. Matamang tinitigan ni Jin Qian si Lai Chong at Mujian sa loob ng mahabang sandali bago tuluyang nagsalita. Tang Mujian, maaari kang pumunta sa abandonadong pandayan sa timog na burol. Kung hindi mo madadala sa akin ang sanggol na iniluwal ng espada sa loob ng 5 araw, ikaw at si Lai Chong ay kailangang isuko ang inyong mga ulo, sabi ni Jin Qian kay Mujian. Makalipas ang ilang oras, nagtungo sina Mujian at Lai Chong sa abandonadong pandayan sa timog. Si Lai Chong ay nakaupo lamang habang si Mujian naman ay kumukuha ng kahoy na gagamitin bilang panggatong. Hindi mo dapat ginawa iyon, sabi ni Lai Chong kay Mujian. Ang alin? Ano ang hindi ko dapat ginawa? Yung kwento ba tungkol sa espada na nagkaroon ng sanggol? Tanong ni Mujian. Hindi. Kung nagkakaanak man ito o hindi, hindi iyon ang isyu dito. Bakit sa tingin mo, sinabi ko sa iyong maging parang asong ulol ka kaysa hayaan mong samantalahin ka ng ibang tao? Sagot ni Lai Chong. Ano? Hindi ba ako mukhang sira? Tanong muli ni Mujian. Oo, at ang pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin para hindi ka pagsamantalahan ng iba ay ang pagbayarin mo sila. Sa ganoong pananaw, naging napakahusay mong sira, sagot ni Lai Chong. Sabihin na lang nating isa akong mapagbigay na tao. Hindi talaga bagay sa akin ang mata sa mata na prinsipyo, sabi muli ni Mujian. Hindi iyon isang bagay na dapat mong pinakitaan ng ganoong kabutihang loob. Maraming simpleng bagay sa mundo na maaari mong palampasin. Pero, kung paanong hindi mo dapat tumbasan ng kasamaan ang kabutihan, hindi mo rin dapat tumbasan ng kabutihan ang kasamaan, sabi naman ni Lai Chong. Sa palagay ko, hindi naman natin kailangang maging ganoon kahigpit tungkol dyan. Bukod pa roon, magpapasalamat naman sa akin sina Jinya at Miyong, hindi ba? Tanong muli ni Mujian. Maari kang kumilos ng ganyan kung isa ka lamang manggagamot sa isang maliit na nayon. Pero mula ngayon, haharap ka na sa mga martial artist. Kung babayaran mo ang kabutihan ng kasamaan, gagawin mong kaaway ang lahat. Pero kung babayaran mo ang kasamaan ng kabutihan, para kang tumatawag ng mga hinang handang sumaksak sa iyo patalikod, paliwanag ni Lai Chong. Kung ganoon, sa palagay ko, kailangan ko na lang ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan. Sa halip na gumawa ng 10 bagong kaaway, isa na lang ang kailangan kong alalahanin, pangangatwiran ni Mujian. Ang sinabi mo ay nagpapakita na hindi mo pa rin nauunawaan ang likas na kalagayan ng mundo ng martial arts. Ang masamang hangarin ng isang martial artist ay nagwawakas sa bakal at dugo. Bukod pa rito, dapat mong panatilihing nasa harap ng iyong mga mata ang iyong mga kaaway. Huwag kang lumikha ng mga panganib sa iyong likuran dahil lamang sa murang pakiramdam ng kabaitan, sabi muli ni Lai Chong at bahagyang tinapik nito si Mujian sa noo nito. Alam kong ikinagulo ng iyong isip ang sinabi ni Jinya, pero, hindi ibig sabihin yon na hinayaan mo na itong magpalambot sa iyong layunin. Bukod pa rito, lalo na dahil isa kang manggagamot, marami kang gagawing kabutihan sa hinaharap, kaya dapat mong bigyang pansin ito. Naiintindihan mo, maging mabuti man o masama, suklian mo ito sa paraang kung paano mo ito natanggap. Huwag kang maging isang taong nagsisisi pagkatapos kang mapagsamantalahan, mapakinabangan o maabuso ng ibang tao. Naiintindihan mo.
Sa halip na sumagot ay tumango na lamang si Mujan at pumasok na sa loob ng pandayan upang magsimulang magpanday upang lumikha ng isang bagong espada. Pagkalipas ng 5 araw, bumalik sa pangunahing bulwagan ng angkan ng Namgang si Mujan upang iharap ang bagong huwad na sandata. Sinubukan ito ng isa sa mga mandirigmang Namgang sa pamamagitan ng pagbangga nito sa isa sa pinakamahusay na espada ng angkan. Sa pagkagulat ng buong karamihan, ang sandatang kilala bilang Three-Peak Sword ay nahati sa 2. Umalangaw-ngaw ang pagkagulat ng mga tao sa bulwagan. Mayroong sumigaw na ito ay sinabing ang espadang ginawa ni Mujan ay isang banal na espada. Pagkatapos, sumabog ang kaguluhan sa karamihan, ang iba ay sumisigaw sa hindi makapaniwalang ideya na parehong banal na espada ang 2 espada. Isa itong banal na espada. Pareho silang banal na espada. Pareho silang tunay. Isa sa kanila ay dapat isang replika. Akala ko ay naghanap lamang sila ng katulad na espada sa loob ng 5 araw, ngunit tila ba ang espada mismo ang nagsilang ng isang sanggol. Ang talam ng espada ay napakatalas. Ang panginginig na naramdaman ko nang hiwain ko ang hangin. Ang perpektong balanse na nagpaparamdam na halos wala itong bigat. Hindi ko na nga alam kung alin sa mga espada ang orihinal na dinala ni Miyong. Para bang kambal na espada sila, na nilikha ng iisang tao, paliwanag ng lalaki. Hamalakhak ng napakalakas si Jin Qian at ito ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Oo, tama ka. Gaya nga ng sabi mo, kambal na espada sila dahil naroon mismo ang tunay na inang espada, sabi ni Jin Qian at itinuro nito ang kinaroroonan ni Mujan. Itinaas muli ni Mujan ang isa pang espada at pinutol nito ang isa pang pinakamagandang espada ng angkan ng Namgang sa 2. Muling sumabog ang matinding kaguluhan sa bulwagan dahil sa sobrang pagkabigla dahil sa 3 tunay na espada na kanilang nasaksihan. Hindi ko alam kung paano niya ito nagawa, ngunit, dahil napatunayan niyang siya ang may-ari ng espada, babalik ang lahat ng nangyari sa nararapat nitong kalagayan, sabi ni Miyong at bakas sa mukha nito ang labis na kalungkutan. Babalik ang lahat ng nangyari sa nararapat nitong kalagayan. Tunay nga, kahit ang isang simpleng aso ay naghahanap ng pugad na mapagpapahingahan kapag oras na nitong manganak. Ano man ang nangyari, tiyak na may dahilan kung bakit napunta sa iyo ang espadang ito, tagapagmana ng Namgang. Salamat sa pag-aalaga sa Soul Severing Sword hanggang ngayon at sana ay ipagpatuloy mo pa ang mabuting pag-iingat dito, sabi ni Mujan kay Miyong.